ang pumatay. Hindi na kailangan ang pulis. Ako na mismo ang... Kung may ebidensya po tayo na involved siya sa droga, papatayin niyo rin po si Michael Yang? Ako. Maniwala ka. Kung may mga ebidensya po, papatayin niyo? Sasama, tawagan kita kasama. Hindi po. Ayokong pong maging katulad ninyo, no? At ayokong masama doon sa patayan. Hindi ako nagmamakalinis. Marami rin ako nanakaw pero naubos na. So, wala na. Mahirap kayo. Putang ina, sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan. Former President Duterte naman may sarili din siyang tirada, kumbaga. Sinabi niya na patayin na lang daw yung ibang senador para makapasok yung mga ine-endorso niya. Any reaction po to this? Nilagay na ni Duterte sa lusak ang consciousness ng mga Pilipino. At ginagawa niyang mainstream ang kabastusan. At hindi ginagawa niyang mainstream ang patayan. Siya ang pinakamasahol na naging presidente. Siya ang presidente na sinira na talaga hindi lang ang lipunang Pilipino, kundi ang values ng mga Pilipino. Dapat siyang purgahin sa ating kasaysayan. Si Duterte ang example ng dapat binibitay para magkaroon tayo ng leksyon sa ating kasaysayan na binibitay natin ang mamamatay tao, binibitay natin ang korap, binibitay natin ang bastos sa kababaihan, pinaparusahan natin para mabasa ng mga henerasyon ng kabataan, iba't ibang henerasyon ng kabataan, para may matutunan sa kasaysayan na tulad sa ibang bansa kung saan ang mga diktador ay nililitis, kinukulong o binibitay. Si Duterte ang number one example na kapag hindi yan maparusahan, hindi yan maaresto, ang ating lipunang Pilipino, ang kanyang values bubulusok, magiging basurahan, at ang ating kaisipan ay magiging talagang nasa pinakamababa na. Hindi tayo ganyan. Ang gusto natin, nag-a-address kami sa mas mataas na kamulatan. Kaya kami nagsasalita kami issues. Hindi ang mga patay-patay na yan. Nagsasalita kami tungkol sa sahod, tungkol sa kontraktualisasyon, tungkol sa kahirapan, tungkol sa reforma sa lupa, tungkol sa ekonomiya na dapat magkaroon ng produksyon, tungkol sa suporta sa MSME. Ganyan substantial ang aming mga binibitbit. Hindi yung mga tulad ng mga ehemplo ni Duterte na totally bankrupt. Bankrupt at ganyan ang number one na example ng aabutin mo kapag ang paghahari ng dinastiya ang mananatili. Si Duterte ang example ng pinakarurok na kayang abutin na forma ng dinastiya. Pinakarurok, isang pamumuno na mamamatay tao, isang pamumuno na bastos, isang pamumuno na bankrupt, kahit sa pananalita, bankrupt. Attorney Luke, so you're saying pag nagka-Senate seat ka, you're in favor of death penalty? I'm not in favor of death penalty. As I said, I've always explained, death penalty will only be applied against the poor. In our country, na kung saan ang justice system ay para sa mga mayayaman, maraming mga nakukulong sa plunder, pero pinapakawalan. Halimbawa si Gloria Arroyo, nakulong pero nakawala, naging kongresista. Yang sila Jenggoy, yang sila ni Bong Revilla, nakakawala ang mga mayayaman. Kapag may death penalty, puro lang mahihirap yan. Pero para sinasabi ko, para ako sa revolutionary justice. At yan ay historical, na kapag dumating ang panahon na babaguhin natin ang ating lipunan, dapat si Duterte ang number one example na bigyan ng revolutionary justice. Ang na-realize ko, hindi un-challenge ang rule ng mga dinastiya. It's not un-challenge. It is not true at all na ang ating politika ay naghahati lang sa kasamaan at kadiliman. Maraming puwersa sa atin ang sinusuka ang both kasamaan at kadiliman. Sinusuka both si Marcos at si Duterte. At yun ang aming market. Alam natin na dominante pa sila ngayon kasi alam naman natin gumagamit sila ng public funds. Ginagamit nila yung 2025 budget ng bilyon-bilyon, ginagamit nila sa kanilang eleksyon, sa kanilang mga makinarya. Kaya dominante pa rin sila.
Pero ang suporta ng nila na nakukuha na na-generate sa pera na pinamumudmud nila ay mababang klase ng suporta. Mababa, hindi galing sa prinsipyo. Ang suporta na nakukuha ni Luke Espiritu at saka ni Leody de Guzman, pag sinuportahan yan, kasama dyan ang paniniwala, ang pag-adhere sa prinsipyo at mas malakas na klaseng suporta yan. Yan ay founded on a strong foundation. And kapag palawakin namin yan, we just talk to that market na gustong pagbabago sa ating bansa. Sa tingin nyo, sino magiging malakas? Tanggalin natin ang advantage ng pera. Tanggalin natin ang advantage ng makinarya. Tanggalin. All things being equal. Sa tingin nyo, hindi kami mananalo ni Leody? Sa tingin ninyo? Kapag kumparahin nyo na lang ang laman ng aming binibitbit sa kanila, sila empty, bankrupt, walang sinasabi. All things being equal lang. Sir, ano magiging strategy niyo? Kasi kayo nga po ni Leody, medyo hindi pa kayo pasok sa matter well as of this time. Ano magiging strategy moving forward? We build forces, the forces for change. We address the forces of change. Ang mga kabataan, for example, ang mga Gen Z na ayaw na sa luma, gusto na ng bago. Ang mga manggagawa na patuloy na lumalaban, we address those forces, we strengthen those forces. And we do know that it's just a matter of time. Dahil bankrupt sila at exposed na yung mga dynasties na yan, it's just a matter of time that these forces will also influence the entire Philippine society na oppressed until now. Sir, regarding po sa inyong online campaign platforms, wala po kayo dun sa COMELEC na official na may registered na online campaign platforms. Ano po nangyari doon? Paano po natin sinusolusyonan ito? Meron na kaming sinabit sa COMELEC na online campaign platforms. It's the first time that I heard na wala. Nakalagay sir kasi parang non-compliant daw po kayo, wala kayo sa lista. That should be corrected because we submitted our own online campaign platforms. That should be corrected. That's wrong. That's erroneous. Regarding sa real opposition, ngayon,